Batang may kapansanan laban sa mga aswang. Ito ang kwento ng 11 anyos na batang pilantod na apo ng isang dating tagapangalaga ng mutya na si Kaatong. Unang inalok ng gabay ng mutya ang maging tagapangalaga kay Gustin. Ngunit tinanggihan niya ito. Ang dahilan, ayaw niyang pabayaan ng anak niyang pilantod na si Gerson, lalo't biyudo na rin siya. Isa pa'y ayaw niyang danasin ang brutal na sinapit ng kanyang amang, si Mang Atong, sa kamay ng mababangis na mga aswang. Dakong huli si Gerson ang nakakuha ng bagong mutya sa gitna ng kakawihang pinamumugaran ng mga elemento at mga bantay na aswang. Mababangis ang mga aswang na pula. Paano kaya lalabanan ang mga ito ng isang bata lang at pilantod pa? Ang isa pang problema, isang antingero pa na may kaalaman sa itim na kapangyarihan ang nakipag-alyansa sa mga pulang aswang. Balak din itong agawin ang mutya ni Gerson. Magtatagumpay kaya si Gerson sa tulong ng kanyang batong mutya na 2 ulo ng kobra laban sa sanib puwersa ng mga aswang at antingerong may kapangyarihang itim? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ayoko nga. Pambihira, iba na lang ang kulitin mo. Ayokong danasin mo ang brutal na sinapit ng aking ama. Tigilan mo na ako. Wala ka mapapala sa akin. Isang mataginting na tinig ang kausap ng 40 anyos na si Gustin. Nasa gitna siya ng kakawiyang madalas nilang puntahan ng 11 anyos na nag-iisang anak na si Gerson. Pag-uuling ang ipinupunta nila roon, ngunit hindi literal na kakahuyan. Nasa mundo siya ng panaginip. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Nagbabanta na naman daw na sumalakay ang mga aswang sa kanilang baryo. Isang mutya raw ang nakatakdang mabuo para kontrahin at talunin ang mga ito. Nagsusungit ang kalangitan ng gabing yun. Sunod-sunod ang pagdagundong ng mga kulog at pagguhit ng matatalim na kidlat. Tumatama ang mga ito sa kakahuyang tulad ng nasa panaginip ni Gustin. Wala akong pakialam sa mutya-mutyang yan. Humanap ka ng iba na kakagat sa alok mo. Aba, pilantod ang anak ko at wala na akong asawa. Mahirap lang ang buhay namin. Paano kung magagampanan ang pagkaama at ina sa anak ko kung ang magiging tagapangalaga ng mutyaya ko? Pambihirang buhay ito. Kaya pwede ba? Lubayan mo na lang ako. Habang nagsasalita si Gustin, wala siyang kamalay-malay na ihahampas pala niya ang kanyang braso sa tangkang itaboy ang mataginting na tinig. Hindi sinasadyang natamaan niya ang katabing anak na nahihimbing sa pagtulog. Nakahiga sila sa katring kawayan sa kanilang silid tulugan. Dahil dito'y naalimpungatan si Gerson. Aray! Aray ko! Tay, ano ba yun? Takang napabangon si Gerson at hinarap ang amang binabangungot. Hala! Tay! Tay, gising! Aray ko po, tay! Natamaan na naman ako! Tay, ano ba? Nalalaginip po kayo! Niyugyug ni Gerson ng ama habang umiiwas sa hampas nito. Para mas mapabilis ang paggising ni Gustin, ay naisipan niyang mahinang suntukin ng ama sa muka. Bunga nito'y nagising nga ang diwa ni Gustin. Parang iniahon sa matagal na pagkakalublob sa tubig ang naging reaksyon nito. Buwisit na tinig yun. Napakakulit. Tinig? Ano po ba yung napapanaginipan niyo, tay? Lagi na lang po kayong nananaginip ah. Blankong napatitig si Gustin sa anak.
Parang naiwan ang isip niya sa kanyang panaginip. Walang ano-ano'y biglang gumuhit ang matalim na kidlat. Tumatagos ang liwanag nito sa maliliit na mga butas ng dingding ng kanilang kubo. Kasunod agad nito'y dumagundong ang malakas na kulog. Halos mapatalon sa pagkagulat si Gerson. Sumiksik ito kay Gustin. Si Gustin naman ay napakislot at biglang naalala ang nasa kanyang panaginip. Nako, heto na. Mukhang totoo nga may nabubuong mutya ngayong gabi. Pero hindi. Wala akong pakialam sa mutyang yun. Mas matalim ang sumunod na gumuhit na kidlat. Kumuntikan pang tamaan ang kanilang kubo. Ang kabuntot namang kulog ay sobrang lakas. Parang sumabog na granada. Diyos ko po, ang lakas ng kulog! Tay, natatakot po ako. Parang galit na galit po sa atin ng langit ah. May kasalanan po ba tayo, Tay? May ginawa ka po bang masama? Kaya ganito? Sandaling niyakap ni Mang Gustin ang anak habang parang may malalim na iniisip. Wala, anak. Wala tayong ginagawang masama. Maayos tayong namumuhay. Huwag kung ano-anong iniisip mo. Tama na yan. Sigurado po ba kayo, Tay? Ngayon lang po kasi nagkaganito eh. Sobrang lakas po talaga ng kulog. Natatakot na po ako, Tay. Huwag kang matakot, anak. Sandali lang. Diyan ka muna. Magtalukbong ka ng kumot. Kukuha lang ako ng suka at bigas. Pangontra natin sa kidlat. Bilisan niyo po, Tay ah. Balikan niyo po ako agad dito. Natatakot po talaga ako eh. Baka kunin po ako ng kidlat. Dalhin po ako sa ulap. Natigilan si Gustin. May posibilidad na baka nga biglang may kumuha sa kanyang anak kapag iniwan niya ito. Hindi siya pwedeng magpakampante. At teka, sumama ka na lang pala sa akin sa kusina, anak. Tuloy, ilalabas ko na rin ang mga pangontra ng lolo atong mo. Paika-ikang nilapitan ni Gerson si Gustin. Halos mapalundag siya nang gumuhit na naman ang matalim na kidlat na sinundan kagad ng madagundong na kulog. Yan! Tay! May ganting halimaw po yata sa labas! Ano pong gagawin natin? Lumuhod si Gustin para mapantayan ang taas ng anak. Huwag ka na lang maingay, anak. Walang hali-halimaw sa isang batang matapang at malakas ang loob na katulad mo. Tignan mo ko. O, diba? Parang wala lang sa akin. Kumulog man o kumidlat ng malakas. Bakit? Tignan mo. Dahil alam ko ang gagawin ko. Suka at bigas lang ang pangontra sa mga yan. Tumangu-tango naman si Gerson kahit halatang hindi kumbinsido. Todo kapit siya sa kanyang ama. Ganun po ba yun, Tay? Kaso po, may kapansanan po ako eh. Kahit lakasan ko po ang loob ko at magpakatapang, may laban pa rin po ba ako? Oo naman, anak. At wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo. Isipin mo na kahit ikaw ay pilantod, marami ka pa rin magagawa laban sa kahit na anong masasamang elemento sa iyong paligid. Iwasan mong mag-isip ng mga negatibo. Ang dapat, anak, positibo lang lagi ang iniisip mo. Kasi kung puro positibo lang ang iniisip mo, nakakahatak yun ng swerte. Pero kung puro negatibo naman ang ipinapasok mo dyan sa isip mo, kamalasan ang hahatakin mo, anak. Andaan mo ang lahat ng mga sinasabi kong ito, anak. Muling tumangu-tango si Gerson. Nakuha naman niya ang mga sinabi ni Gustin sa kanya. Unti-unting nawala ang pagkatakot niya sa mga kulog at kidlat. Opo, Tay. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo sa akin. Mula ngayon po, hindi na po ako matatakot sa mga kulog at kidlat. Iisipin ko po palagi na parang wala po akong kapansanan. Matapos ang usapan nilang yon, ipinagpatuloy na ni Gustin ang pagkuha ng suka at isang dakot ng bigas. Nagsalin siya ng konting suka sa isang mangkok. Isinawsaw niya
ang kanyang dalawang daliri. Pinahiran niya ang sariling noo na hugis krus. Nilagyan din niya ang kanyang batok. Ganon din ang ginawa niya kay Gerson. Ang bigas naman ay isinaboy niya sa bawat sulok ng kubo. Biglang humupa ang pagguhit ng pagdagundong ng mga kidlat at kulog. Ang pumalit naman ay malalakas na pagbuhos ng ulan. Namangha si Gerson sa naging resulta. Hala, Tay, paano po pala naging pangontra ng kulog at kidlat ang suka at bigas? Hindi ko rin eksaktong alam, anak eh. Turo yun ng mga matatanda rito sa atin. Siguro nakakapagpababa ng temperatura natin at ng paligid ang suka. Kaya tumitigil ang pagkidlat. Yung bigas naman, siguro dahil na itataboy nito ang negatibong mga enerhiya sa ating paligid. Ganun siguro yun, anak. Ganun po pala. Bumalik na ulit sa kanilang silid-tulugan ang mag-ama. Pero si Gustin ay hindi kagad nakabalik sa pagtulog. Patuloy kasi niyang pinag-iisipan ang kanyang panaginip. Paulit-ulit na lang yun. Mukhang hindi siya titigilan ng mahiwagang tinig hanggang sa tanggapin niya ang alok nito. Malamang natapos ng mabuo ng gabing yun ang mutya. Natitiyak niyang matatagpuan na naman yun sa pusod ng kakahuyan, kung saan din namumungad ang iba't ibang mga elemento at sabi-sabing may ilan din daw aswang na nagtatago at nagbabantay roon. Sinabihan din siya dati ng kanyang tatay Atong na palaging mag-iingat kapag napapadpad malapit sa pusod ng kakahuyan. Kaya raw may ilang mga aswang doon ay binabantayan nila't sinisigurong walang ibang makakakuha ng mga nabubuong mutya para wala daw silang kakontra. Sobrang tuso rin daw ng mga aswang na nagbabantay roon. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-ama at naghanda para sa pagpasok sa kakahuyan para makarami ng mauuling. Sigurado silang maraming mga sanga ng puno ang tinamaan ng mga kidlat kagabi. Lahat yon ay pwedeng ulingin. Hindi na sila mahihirapang akyatin pa ang mga puno para palakulin. Kailangan sila ang mauna sa mga yon. Bilisan mo na, anak. Bilisan mo na mag-agahan at lalakad na tayo. Naihanda ko ng lahat ng mga gamit natin. Yung bagong gawa kong saklay mo, ang gamitin mo, ha? Matibay yun. Gawa sa kahoy ng nara. Inukitan ko rin yun ng ulo ng kobra. Di ba sabi mo sa akin yun ang hayop na gusto mo maging ikaw kung magiging hayop ka? Wow, talaga po, Tay. Nako, sige po. Bibilisan ko na pong kumain para magamit ko na po yun. Sigurado pong masarap po ilakad yun. Buhay na buhay ang dugo ni Gerson sa tuwa. Labis naman yung ikinasaya ni Mang Gustin. Bilang isang ama, malaking bagay sa kanya na napapasaya ang nag-iisang anak na may kapansanan. Katunayan ay isa si Gerson sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ang bagong mutya. Palihim na ngumiti si Gustin at bahagyang napailing. Makaraan ng ilang sandali ay lumakad na sila. Habang sa daan ay nakasalubong nila ang mag-amaring mag-uuling. Ang 42 anyos na si Lando at ang 10 anyos nitong anak na lalaki na si Empoy. Matalik na magkumpare sina Gustin at Lando. Ganon din sina Gerson at Empoy. Ay matalik din na magkaibigan. Uy, paring Gustin! Ang aga nyo rin Aba, mag-uunahan pa yata tayo sa mga sanga ng punong pinulak ng mga kidlat kagabi. Abay, pagkakatalim ng mga kidlatan Kung gumuhit ay parang wala ng bukas. Pati mga kulog. Nako, parang nangungusap. Mukhang may kakaibang nangyari kagabi. Oo nga, pare. Malamang, may nabuo na namang mutya sa kakahuyan. Kaya mag-iingat tayo mamaya, pare. Hindi tayo dapat mapadpad sa pusod ng kakahuyan. Abay, mahirap na. Aba, pare, talagang hindi kami papasok doon, Pinagsabihan ko na nga rin to si Empoy na maraming engkanto ron at iba pang mga mababangis na nilalang.
Tito Gustim, sinabihan niyo rin po ba si Gerson? Pasimpleng nilingon ni Gustim ang anak na tila nalilito naman sa kanilang usapan. Oo naman, Empoy. Palagi kong bilin yun sa kanya. Saka sa kalagayan niya, hindi naman siguro siya makakapaggala sa kakahuyan. Huwag mo na lang sanang turuan. Hindi po. Sa takot ko na lang po sa gitna ng kakahuyan, malabo pong akayin ko si Gerson doon, Tito. Di ba, Gerson? Hindi naman ako madalas mag-aya sa'yo kung saan-saan. Huwag po kayong mag-alala sa amin ni Empoy, Tay. Ako po ang unang-unang magsusumbong sa inyo ni Tito Lando kapag may kalokohan po siyang naiisip. Aba, parang ako lang ang maloko ah. Ikaw rin naman ah. May tinatago ka rin kalokohan minsan. Para quits, isusumbong din kita kapag may kalokohan kang naisip. Akala mo, Gerson ah. O siya. Huwag na kayo magtalo. Basta, huwag na lang niyong kalilimutan ang mga bili namin sa inyo, ha? Kahit anong mangyari, huwag niyong susubukan pumasok sa pinakagitna ng kakahuyan. Sa gilid lang tayo. Huwag din kayong lalayo sa amin. Kung may makita kayong ibang tao, sabihin niyo kaagad sa amin. Huwag kayong makikipag-usap sa kahit na kanino. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay na sumagot ang dalawang bata kay Lando. Si Empoy ay napapakamot pa ng ulo. Si Gerson naman ay kampante lang. O paano? Tara nang lumakad. Kailangan makarami kaagad tayo para maaga tayong makauwi. Sina Gustim at Lando ang nauuna. Sina Empoy at Gerson ay nakabuntot lamang. Habang sa daan ay kanya-kanya sila ng usapan. Kapwa nagbubulungan na sinadya para hindi sila ganong magkarinigan. Kaya nga pala, paring Gustim, tungkol kagabi. Hindi ba't ganun din ang mga kulog at kidlat nung bago nakakuha ng mutya si Tito Atong? Malamang na may nabuo na namang mutya kagabi. Sino kaya maswerteng inalok ng mutya na yon? Ikaw pare, inalok ka ba? Anak ka ng dating tagapangalaga ng isang mutya. Kaya malamang na ikaw na ang kasunod. Hindi pare. Ayoko maging susunod na tagapangalaga. Kahit ilang ulit akong alukin, hindi ko tatanggapin yun. Ayokong danasin ng brutal na sinapit ni Tay. Isa pa, may kapansanan ng anak ko. At wala na ang aking asawa. Hindi ko pababayaan ang aking anak, pare. Kung ganun pala, talagang nakatanggap ka ng alok ng mutya. Mahalagang papel yon, pare. Kung tatanggihan mo, sayang naman. Kung ako lang yon, aba, kukunin ko na. Kaso, hindi yata basta-basta kung pumili ng aalokin ng mutya eh. Tingin ko kulang ako sa mga kwalifikasyon. Mahalagang papel, pare, na palagi namang isa sa panganib ang buhay mo sa kamay ng mga aswang. Pang-ilan na ba si tatay na inalok pero nabigo rin naman? Pero hindi naman ibig sabihin nun, pare, na magiging katulad nila ang kapalaran mo. Iba-iba ang mga mutya. Iba-iba nga, pare. Pero parehas din namang mga aswang ang kalaban. Subukan mo pa rin, pare. Malay mo, ang bagong mutya ngayon ay ibang-iba sa mga nagdaang mutya. Baka sa'yo na magtatagumpay. Maaati mo bang walang tagapagtanggol ang baryo natin laban sa mga aswang? Sigurado kung simula sa araw na to ay aasahan na natin ang pabigla nilang pagsalakay. Mas maagang may tatanggap ng alok ng mutya, mas maagang makapaghahanda. Hindi ba, pare? Natigilan si Gustim sa sinabing yun ng kaibigan niyang si Lando. Malalim na napaisip. Maaatim nga ba niyang maraming mapahamak sa kanilang baryo? Pero paano naman ang anak niyang si Gerson? Hindi niya na ito gaanong matututukan. Saka paano kung puntiryahin din si Gerson ng mga aswang kapag nalaman nilang anak niya ito? Hindi niya maaatim na may mangyaring masama sa kanyang anak. Napasimangot si Gustim. Ayaw niyang nahihirapang magdesisyon. Pakiramdam niya ay iniipit siya ng dalawang mabigat na pader. Teka pare, ay mabuti pa. Iba na lamang ang pag-usapan natin. Ayoko na muna mag-isip. Pag-uuling na lang muna ang tutukan natin. Bahala na muna ang mutyang maghanap ng ibang maaalok. Hindi lang naman siguro akong karapat dapat maging bagong tagapangalaga eh.
Natitiyak ko, marami pang iba riyan. Ikaw ang bahala, pare. Wala naman akong magagawa kung tatanggihan mo ang isang importanteng alok. Sana lang hindi mo pagsisiyan sa bandang huli. Lihim na napaismit si Mangustin. Samantala ay medyo hindi nalalayo ang pinag-uusapan ni na Gerson at Empoy. Mahina silang nagbubulungan habang pasulyap-sulyap sa mga tatay nila sa kanilang unahan. Empoy, narinig ko nga pala kanina, kina Tatay at Tito Lando. May nabuo raw na mutya sa kakauyan. Totoo kaya yun? Ay oo, Gerson, totoo yun. Makikita yun sa kalagitnaan ng pupuntahan nating kakawyan. Teka, bakit mo nga pala natanong? Gusto mo bang makuha yun? Nako Gerson, sinasabi ko sa'yo, delikadong pumasok sa kalagitnaan ng kakawyan. Maraming engkanto ron at may nagbabantay na mga aswang. Mahirap makuha yun, lalo na ng katulad lang natin ng mga bata. Pero paano, Empoy, kung hindi naman pala totoo na may engkanto at mga aswang doon? Eh di sana, maraming nagpupunta ngayon doon sa gitna ng kakawyan para hanapin yung mutya. Oo nga no. Saka naisip ko lang, paano kaya ang magkaroon ng mutya, no? Maganda kaya? Hoy, hindi po kung sino-sino lang ang nakakakuha ng mutya, baka akalain mo. Sabi ni tatay, bihira lang daw silang pumili ng bata. Saka kung pipili sila ng bata, hindi siguro ng tulad mo, yung walang kapansanan ng pipiliin nila. Parang nasaktan si Gerson sa sinabi na yon ni Empoy. Hindi niya naitago ang pagsimangot, pero naalala niya bigla ang bilin ng kanyang itay kagabi. Dahil dito, inalis niya sa isip ang pagkadismaya. Hindi ako naniniwala, Empoy, na ayaw nila sa may kapansanang katulad ko. Tsaka, mas ayaw naman siguro nila yung batang wala ngang kapansanan pero duwag naman, mahina ang isip at makasarili. Yung mga ganun, kahit may kapansanan, basta mabuting bata, matapang at marami pang nakatagong magagandang ugali, pipiliin pa rin siguro nila. Pwede, pero hindi ko alam kung matatawa ba ako kung ikaw ang mapipili. Pero dahil kaibigan kita, matutuwa siguro ako. Saka teka, nakapanaginip ka ba ng tungkol sa mutya? Hindi. Bakit naman? Sabi kasi sa akin ni tatay, malalaman mo raw na ikaw ang napili kapag nakausap mo sa panaginip mo ang boses daw ng mutya. Ganon daw nangyari nun kay Lolo Atong bago niya nakuha ang mutya sa gitna ng kakahuyan. Kaso naman, wala akong panaginip na ganun Eh ikaw ba? Wala rin. Ibig sabihin, kahit sino sa ating dalawa, walang pinili. Kaya wag na tayong umasa. Napakibit balikat si Gerson sa tinuran ni Empoy. Nalungkot siya. Ano pa nga ba? Pero ano kaya ang itsura ng mutya, no? Nakakita ka na ba ng ganun? Hindi pa nga rin Gusto ko rin makakita ng mutya. Pagkakaalam ko kasi, sabi ni tatay, iba-iba raw ang hugis at kulay ng mga mutya. Yung iba raw ay bato. Yung iba naman, pangil o kaya sungay ng isang hayop. At saka marami pang iba. Sana makakita ako ng kahit isang mutya lang. Gusto kong maging tagapagtanggol ng mga naaapi. Kaya mo ba lumaban sa mga aswang? Baka kapag nakakita ka, hindi mo na masasabi yan. Nakakatakot kaya ang mga aswang. Bakit naman ako matatakot kung may hawak nga akong mutya? Diba? May kapangyarihan nga ang mga may mutya. Ay, oo nga pala nakalimutan ko. Pero nakakatakot pa rin lumaban sa mga aswang, ano ka? Baka tumakbo ka lang kapag nakita mo na ang itsura nila. Ewan, hindi ko masasabi. Saka, tignan mo nga, paano ako makakatakbo na ganito ako? Pilantod ako. Natawa si Empoy. Nagtatakang napasulyap tuloy sa banda nila, sina Lando at Gustin. Oo nga pala pilantod ka. Hindi ko naisip yun Maasim na napangiti si Gerson sa pagtawa na yon ni Empoy. Grabe siya sa akin Tumawa ka talaga.
Siguro kapag may nakasalubong tayong aswang, kakakaripas ka kagad ng takbo at iiwan mo ko. Nako, hindi ah. Kaya nga mag-iingat tayo mamaya para hindi mangyari yon. Kaya ikaw, wag na wag kang maliligaw dun sa gubat ha. Pabigla-bigla ka pa naman kung may maisip kang gawin ay hindi ka na nagpapaalam. Mamataan kita mamaya. Wag ka lang sana magtatago. Subukan mo at hindi mo na ulit kami makikita. Gusto mo ba yun? May mangyayaring masama sa'yo? Umiling-iling si Gerson na sinabayan ng pagkibit balikat. Siyempre hindi. Malulungkot si tatay kapag may nangyaring masama sa akin. Ayokong malungkot siya. Mabuti naman kung ganun. Kaya sobrang mag-iingat tayo mamaya ha? At sa wakas ay nakarating na rin sila sa kakahuyan. Bungad pa lang ay nakakita na sila ng malalaking sanga ng mga puno na bumagsak sa damuhan. Agad silang lumapit sa mga ito at sinimulan kagad ang trabaho. Sama-sama na silang lahat at maghahatian na lang sa lahat ng mauuling. Sabi ko na nga ba't maraming pinulak ang mga kidlat eh. Bungad pa lang to ha. Mukhang tiba-tiba tayo ngayong araw, paring Gustim. Siya nga pare. Kaya doble sipag tayo ngayon para doble rin nakita. Teka lang po. Siya nga pala, tay. Tito Gustim, bago po tayo mag-umpisa, magtabi-tabi po muna tayo. Baka kahit po rito ay may mga ligaw po na engkanto eh. Baka matamaan po natin o magambala. Oo nga naman. Tama ka anak. Bakit nga ba hindi natin yung ginagawa madalas tuwing nagpupunta tayo rito? Mula ngayon ay gagawin na natin to palagi. Nagkanya-kanyang tabi-tabi po sila sa paligid bago sinimulan ang kanilang mga toka. Pero una muna ay nagtayo sila ng isang tent na yari sa mga sanga at malalapad na mga dahon. Naging sobrang abala nila ng umagang yun. Tulong-tulong sila sa paghahakot at pagpira-piraso ng mga sanga ng kahoy at sa paggawa ng malaking hukay sa lupa kung saan nila susunugin ang mga ito. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagsusunog, bigla ay nakaramdam si Gerson ng tawag ng kalikasan. Kinalabit niya si Empoy. Empoy, samahan mo nga muna ako saglit. Natatai kasi ako eh. O sige, saglit lang. Magpapaalam tayo kina Itay. Pinigilan ni Gerson si Empoy. Hinila na niya ang kamay nito. Wag na, Empoy. Taing-taing na talaga ako eh. Saglit lang naman tayo. Doon lang tayo sa talayban doon oh. Teka, may kukunin lang ako, Gerson. Kinuha ni Empoy ang lingkaw na ginagamit sa pagputol ng mabababang mga talahib kaninang naglinis sila sa gagawing hukay. Ito, lingkaw. Baka kasi may ahas sa banda ron. Saka sabi ni tatay, takot din daw dito mga aswang para hindi nila tayo lapitan. Hindi nga gaanong lumayo ang dalawa mula sa abalang sina Lando at Gustim. Hindi sila namalayan ng mga ito. Sa talahiban, patagong nagbawas si Gerson. Ano, Gerson? Tumatay ka na ba riyan? Dalian mo ha. Kung may mangyari sa iyo riyan, sabihan mo lang ako kaya sumigaw ka. Oo, alam ko ang gagawin ko. Ang ingay mo naman eh. Relax ka lang dyan. Magbantay ka lang dyan. Hindi ako makakonsentrate eh. Walang ano-ano nang tapos na si Gerson. Pagkataas niya ng kanyang salawal ay nakarinig siya ng sunod-sunod na kaluskos. Lumingalinga siya sa kanyang paligid. Pagpaling niya sa isang banda, nakakita siya ng puti at itim na mga usok na hugis ahas. Nag-uunahan sa paggapang ang mga ito sa damuhan. Ha? Teka, anong klaseng usok to? Mga usok na ahas? Bakit sila nag-uunahan? Parang may sariling buhay na huminto ang dalawang usok nang mapansin ang presensya ni Gerson. Parang mga kobra. Biglang umangat ang mga ito. Humarap kay Gerson. Pagkaraan ay lumingalinga sa paligid. Bago muling lumapag sa damuhan,
ay may parang iminuestra pa ang mga ito kay Gerson. Inuutusan siyang sumunod. Muling nag-uunahang gumapang ang mga ito sa damuhan at may tinahak na ruta. Nawala sa sarili si Gerson dahil sa kuryosidad na naglaro sa kanyang isip. Gusto niyang malaman kung ano ang meron sa mga usok na yon. Saan siya kaya gustong akayin? Kinakabahan siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit naaaliw naman siya sa nakikita. Naalala niya ang maigpit na mga bilin sa kanya ng kanyang tatay. Pero para namang may puwersang humihila at nagpapasunod sa kanya. Naglalaban ang kanyang puso at isip at ang kanyang mga paang kusang humahakbang. Kinilabutan si Gerson nang dalhin siya ng mga usok sa isang matandang puno ng balete. Sabi ng kanyang tatay ay may mga puno raw ng balete ang nakapalibot sa pinakapusod ng kakahuyan. Kapag nakita mo raw ang mga ito, ay magmadali ka ng lumayo. Kapag naamoy ng mga engkanto at mga bantay aswang ang presensya mo, ay delikado na. Hindi ka na makakatakas pa mula sa mga ito sa oras na habulin ka. Naku po! Paano na to? Kailangan ko nang lumayo agad. Hindi pwedeng mahuli ako ng mga engkanto o aswang. Lagot ako nito. Noon lang naalala ni Gerson si Empoy. Tatawagin sana niya ito, pero huli na. Kapag gumawa siya ng ingay, ay lalo siyang matutuntun ng mga engkanto o aswang mula sa pinakaloob ng kakahuyan. At wala ngang ano-ano, ay biglang nakarinig si Gerson ng kakaibang mga kaluskos na papunta sa kanyang direksyon. Kinilabutan siya. Naku, ayan na sila. Lagot na talaga ako. Anong gagawin ko? Hindi ako makakatakbo ah. Naku, kailangan ko magtago. Saan? Saan kaya? Habang natataranta si Gerson kung ano ang gagawin, bigla ay inakay siya ng puti at itim na mga usok na gumagapang sa damuhan. Sumiksik ang mga ito sa malapad na katawan ng puno. Napansin ni Gerson ang malaking uka sa pagitan ng mga ugat ng balete. Kung sisiksik siya rito'y magkakasya siya. Nang makita ni Gerson na may paparating na dalawang parang sinaunang mga tao na may mapupulang mga mata, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumiksik sa uka. Nang tangkaing lumapit ng dalawang nilalang na yon na tila may hinahanap, ay napansin ni Gerson na humarang at tumakip sa harap niya ang dalawang usok. Nagsanib ang mga ito at naging kakulay ng puno ng balete. Narinig ni Gerson ang naging usapan ng dalawang nakakatakot na nilalang. Masangsang ang amoy ng mga ito na hindi maipaliwanag. Umatungal at sumigasing ang mga ito. Kasunod nito'y siningot-singhot ng mga ito ang paligid. Hinahanap ang binanggit ng mga itong sariwang amoy daw ng dugo ng isang bata. Suwerte raw nila kapag nahuli nila ang naligaw na batang yun. Paghahatian daw nila ito. Noon din ay alam na ni Gerson na mga bantay aswang ang mga yon. Binundol siya ng kaba ng sandaling yun. Todo takip siya ng kanyang bibig at ilong para mapigilan ang tunog ng malakas na paghinga, pati na ang mapaungol. Kapag sobrang natatakot kasi, ay napapaungol siya. Iniiwasan niya yung mangyari. Samantala, sa kinaroroonan naman ni Empoy. Gerson? Gerson, tagal mo naman, tapos ka na ba riyan? Gerson! Hoy! Ano ba, sumagot ka naman. Kung tapos ka na, lumabas ka na riyan. Bumalik na tayo sa tent, tara na! Hinintay ni Empoy na sumagot si Gerson. Ngunit makaraan ng ilang sandali ay walang sumasagot. Kaya naman, nagtaka na siya. Gerson? Gerson, hoy! Lumabas ka na riyan! Hindi ako nakikipagbiruan, ha? Lumabas ka na, tara na! Inabahan na si Empoy nang wala pa ring Gerson na sumasagot. Kaya naman ay hinawi niya ang mga talahib. Laking gulat niya nang hindi niya makita sa tabi-tabi si Gerson. Ang tanging niyang nakita ay ang umaalingasaw nitong tae
na tinakpan ng tuyong mga dahon. Visit naman yan, oh. Saan nagpunta yun? Teka. Hala, naku po. Baka mamaya may tumangay na sa kanya na engkanto o kaya aswang. Naku, kailangan kong sabihan kagad sila tatay. Dali-daling tumakbo si Empoy, pabalik sa kinaroroonan ng kanyang tatay at ni Tito Gustim. Tay! Tay! Tito Gustim! Si Gerson po nawawala! Naalarma roon sina Lando at Gustim, parehong patakbong napalapit kay Empoy. Ano anak? Si Gerson nawawala. Paano? Saan ba kasi kayo nagpunta? Inamahan ko lang po siya tumae doon sa talayban eh. Tapos tinatawag ko po siya, di na po siya sumasagot. Nang tignan ko po, wala na po siya ron. Binalingan ni Lando si Gustim. Parang siya pa ang mas apektado sa kanilang magkumpare. Naku pare, kailangan natin hanapin kagad ang anak mo. Mukhang pinaglaruan siya ng mga gumagalang engkanto. Yan na nga ba't sinasabi ko eh. Pero nagtabi-tabi po naman tayo kanina. Baka bantay aswang ang nakatsyempo sa kanya. Agad na kumilos si Gustim para hanapin ang nawawalang anak. Isinukbit sa kanyang bewang ang kahit na anong sandatang magagamit. Pati si Lando ay napasunod at napagaya rin. Tara na pare, hindi pwedeng makuha ng mga engkanto o bantay aswang ang anak ko. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa kanya. Tinanong ni Gustim si Empoy kung nasang banda sila kanina ni Gerson. Pagkaturo ni Empoy ay agad nilang pinuntahan at sinimulang maghanap. Gaano katagal nang nawawala si Gerson, Empoy? Hindi pa naman po ganong katagal, Tito. Tanong po ko ng tanong sa kanya kanina kung tapos na po siya tumae. Pero wala po sumasagot sa akin. Kaya inahanap ko na po siya, pinuntahan ko siya. Saglit na nag-isip si Gustim. Sinuyod ng tingin ang buong paligid. Kapag kwan ay sa damuhan naman siya tumutok. Mataan niyo ang damuhan. Hanapin niyo ang bakas ng kanyang mga yapak. Tignan niyo kung may mga bakas din ang kanyang saklay. Walang ano-ano ay napasigaw si Lando. Dito! Dito sa banda rito pare! May mga bakas dito pati ng saklay ni Gerson. Mukhang dito ang direksyon tinaak ng anak mo. Mabilis na lumapit si Gustim sa banda ni Lando. Tinignan niyang maigi ang mga bakas. Tama ka pare. Kay Gerson nga mga ito. Tara, sundan natin. Maging alerto kayo sa paligid. Sigurado nagambala na rin ang mga engkanto at iba pang bantay aswang na nagtatago rito. Teka! Natigilan saglit si Gustim nang may maalala. May kung ano siyang hinanap sa kanyang naidalang mga sandata. Nakalimutan ko palang idala ang mga pangontra ni Itay. Bakit nawala sa isip ko kanina? Ikaw rin pala pare. Ako man, naiwan ko yung pangontrang ibinigay sa akin ng kakilala kong antingero sa kabilang baryo. Pero di bale, magpaka-alerto na lang tayo. May mga sandata naman tayo eh. Maya-maya pa, binalingan ni Lando si Empoy. Empoy anak, dito ka sa pagitan namin ng Tito Gustim mo ah. Huwag na huwag kang hiwalay sa amin. Kami na ang bahalang makipaglaban. Opo, Tay. Basta galingan niyo po, Tay, ah. Talunin niyo po sila. Pabalik sa kinaroroonan ni Gerson. Wala na ang dalawang bantay aswang malapit sa punong balete na kanyang pinagtataguan. Pero nagdatingan naman ang ilang mga engkantong noon lang siya nakakita. May mga diwending itim at pula, taong sigbin, malaking taong uwak, tikbalang at itim na mga aninong butas-butas ang muka at katawan. Ngunit ang pinaka nagpatakot kay Gerson ay yung malaking santel mong mata. Bigla kasi itong tumitig sa kinaroroonan niya na parabang nakikita siya. Nang lumapit pa ito'y napatakip ng muka si Gerson at napausal ng tahimik na dasal. Bago natapos ang panalangin ni Gerson ay narinig niyang nagtakbuhan ang mga nilalang sa paligid. Ang sumunod ay ang paparating ng mga kaluskos na parang naaapakang malulutong na mga tuyong dahon. Pagdilat ni Gerson ng kanyang mga mata
ay wala na ang San Telmong mata at ang iba pang mga nilalang. Ang nakita naman niya ay isang nakatalikod na matandang lalaki, nakatungkod at mukhang isang ermitanyo. Sa bewang nito ay may kumakalinsing at iba't ibang maliliit na nakasabit na mga botelyang may lamang iba't ibang kulay ng mga langis. May sinasambit sa sarili ang matandang yun. Hay nako! Nasa kaya bagong mutya? Kailangan kong mahanap yon sa lalong madaling panahon. Ako naman dapat ang makauna. Kay tagal ko nang naghahanap ng mutya, pero kahit kailan ay hindi ako napagkakalooban. Mahusay naman akong antingero. Bakit hindi ako mapili-pili? Maya-maya pa, nakiramdam ang matanda sa paligid. Napansin nitong medyo nagliliwanag ang isa sa mga botelyang nakasabit sa bewang nito. Aha! Mukha nandito lang sa banda rito ang mutya. Dito yata sa puno ng baleteng ito. Teka, mahanap nga. Sa wakas, ay magkakaroon na rin ako ng mutya. Nangingislap ang mga matang naghahanap ang matanda sa palibot ng punong balete. Ngunit nang kakapainsana nito, ang bandang kinaroroonan ni Gerson ay bigla naman itong natigilan. Nakiramdam na naman sa paligid. Napatuwid ito ng tayo nang makarinig ng mga kaluskos na paparating. Teka, mukhang may mga taong paparating. Malamang na naghahanap din ng mutya. Aha! Nararamdaman kong isa sa kanila ang pinili ng mutya. Pero parang nawawala sa kanya ang pagkakapinili. Bumababa ang enerhiyang nasa kanya. Bakit kaya? Pues, magandang pagkakataon ito para maagaw ang mutya. Sandali, magtatago muna ako at magmamasid. Sina Agustin at Lando at Empoy ang mga dumating. Nagulat pa sila nang makita nila ang puno ng balete. Nako, ito na paring Agustin. May puno ng balete dito. Papasok na tayo sa puso ditong kakauyan. Baluarte na ng mga engkanto at mga bantay na aswang. Delikado tayo rito. Basta alerto lang tayo, pare. Huwag na huwag kayong magpapakita ng takot. Kailangan makita ko kung nasan ang anak ko. Kahit pasukin ko pa yan, gagawin ko. Mabawi ko lamang si Gerson. Gustong-gusto na sanang lumabas ni Gerson mula sa pinagtataguan at takbuhin ng tatlo. Ngunit pinigilan muna niya ang kanyang sarili dahil alam niya kung saan nagtatago ang matandang parang ermitanyo. Umayo siya sa kanyang pagkakasiksik sa uka ng puno. Kapag kuway may nakapasyang isang bagay na hindi niya maintindihan kung mainit-init ba o malamig-lamig. Dinampot niya ito at iniangat para makita. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong isa itong hugis itlog na makintab na bato, kalahating kulay puti at kalahating kulay itim. Teka, anong klaseng bato to? Ang ganda! Walang ano-ano'y parang may bumulong sa tenga ni Gerson. Isang mahiwagang tinig. Sinagot nito ang kanyang tanong. Ang bato raw ay isang mutya at siya raw ang pinipili nitong bagong tagapangalaga. Ano? Mutya? Aha! Parang ito yata ang mutyang hinahanap ng matandang yun. Pero teka, tama po ba ang narinig ko? Ako po ang napiling bagong tagapangalaga ng mutya. Bumulong ulit ang tinig. Ayon dito, siya nga raw ang napili. Pero, bakit po ako? Napakabata ko pa po. Sumagot muli ang mahiwagang tinig. Anito, nakita raw kasi sa kanya ang kadalisayan ng puso. May dugo rin daw siyang isang dating tagapangalaga. Ang totoo raw ay ang kanyang ama ang unang pinili. Ngunit tinatanggihan nito dahil sa kanya. Kaya minabuti raw nitong siya na lamang ang piliin. Nagpakilala ang tinig na siya raw ang espiritong gabay ng mutya. Oras na tanggapin daw niya ang mutya ay sasanib daw ito kay Gerson.
Mag-aalinlangan sana si Gerson na tanggapin ng mutya dahil baka hindi niya kayang gampanan. Pero naisip niya bigla ang payo ng kanyang tatay Gustin na huwag mag-isip ng negatibo sa kanyang sarili. Dapat ay positibo lang. Kaya naman ay naisip niyang kung pinili mismo siya ng espiritu ng mutya, ibig sabihin ay alam nitong kaya niyang maging tagapangalaga. Napasulyap si Gerson sa banda ng kanyang tatay Gustin na noon ay labis na ang pag-aalala sa paghahanap sa kanya. Mangyak-ngiyak na rin ito. Ganon din si Nalando at Empoy. Nang makita rin niya ang matandang nagtatago sa makapal na mga halamanan na nag-aabang sa mutya, ay nakabuo na siya ng desisyon. Sige po, tinatanggap ko na pong maging tagapangalaga. Ayoko po mapunta sa matandang yun ng mutya. Mukha po siyang masama eh. Sukat nun din, biglang naramdaman ni Gerson na parang may enerhiyang nahihigop ang kanyang katawan. Unay malamig na enerhiya at sinundan kagad ng mainit na enerhiya. Teka, ano nangyayari sa akin? Unti-unting nag-iba ang hugis ng mga mata ni Gerson. Naging parang sa makamandag na ahas. Ang isa'y kulay puti, ang isa naman ay kulay makinang na itim. Saglit lang yun, pero agad ding bumalik sa dati. Matapos mahigop lahat ni Gerson ang mga enerhiya dahil sa pagsanib ng espiritu ng mutya, ay narinig niya sa kanyang isip ang tinig nito. Wika nito'y sa wakas, siya na raw ang tagapangalaga ng mutya ng 2 ulo ng kobra. Isang lubhang makapangyarihang mutya. Nasa kanya na raw ang enerhiya at talino ng itim at puting kobra. 10 ng kanilang espesyal na mga abilidad. Mutya ng 2 ulo ng kobra? Yun po ba yung 2 parang usok na nakita ko kanina? Saad ng tinig ay yun nga raw, mga espiritu ng 2 matatapang na kobra na tinamaan ng mga kidlat ng nagdaang gabi. Maglalaban daw sana ang mga ito, pero natsyempuan naman ng mga kidlat. At nang mabuo raw ang mutyay, ito raw ang ipinadalang espiritong gabay. Ganun po pala. Saka, alam mo po bang ahas ang paborito kong hayop na gusto kong maging kung magiging hayop po ako? Kaya tamang-tama po sa akin tong mutya ng kobra. Walang ano-ano'y natigilan si Gerson sa masiglang pagbibida. Paano'y napansin niyang may pulbos na itim na isinasaboy ang nagtatagong matanda. Para rin itong may ibinubulong habang nakakaloko ang pagkakangising nakatingin sa banda ni Agustin, Lando at Empoy. Ang sumunod na nangyari ay nagpakaba kay Gerson. Nakarinig siya ng kakaibang mga kaluskos at ugong na parabang papunta sa direksyon ng kanyang itay at ni Lando at Empoy. Parang resulta ng ginawa ng matanda. Maya-maya pa, naglitawan ang iba't ibang mga engkanto at mga bantay aswang na kahit umaga ay nakapag-anyong aswang. Ang itsura ng mga ito ay sobrang nakakatakot. Pulang-pula ang dilat na mga mata. Malangis na nakakadiri ang mapupulang mga balat. Sobrang buwaghag ang mga buhok. Mauumbok ang mga bunganga dahil sa nakausling mga pangil. Mahaba ang mga bias at ang mga daliri sa mga kamay at paa ay may pagkakatulis at pagkakaitim na mga kuko. Galit na galit at kanya-kanyang atungal ang mga nilalang na yon habang nakatitig at sinisimulang palibutan ang nabigla namang sina Agustin, Lando at Empoy. Nyay! Mga engkanto at mga aswang, tay! Tito Gustin! Ano na pong gagawin natin? Mamamatay tayo dito! Takot na sumisiksik si Empoy sa ama niyang si Lando. Anak ng putya! Ito na nga ba sinasabi ko? Nalintikan na tayo parang Gustin. Naglabasan na nga sila. Kakayanin ba natin sila? Hindi ko alam pare kung kakayanin natin sila.
Pero ganito mapapalaban din tayo, ay kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano natin sila maiisahan. Ihanda mo na mga sandata mo, pare. Magtalikuran tayo. Sa gitna natin si Empoy. Ito na sinasabi ko pare, kung tinanggap mo kagad ang alok na mutya, malamang ginagabayan ka na ngayon para matalo sila. Kaso tinanggihan mo eh. Teka pare, parang may nararamdaman akong kakaibang enerhiya sa paligid. Naramdaman ko na to dati. Mukhang may nakakuha na sa bagong mutya. Ha? Paano mo nararamdaman pare? Sigurado ka ba? Oo pare, sigurado. 100%. Ramdam na ramdam ko talaga ang enerhiya ng mutya. Nasa malapit lang sa atin. Siguro'y naroon mismo sa may puno ng balete. Si Empoy naman, base sa kanyang mga naririnig, ay nanlaki ang mga mata nang may mapagtanto. May gusto sana siyang sabihin sa dalawa, pero minabuti na lamang muna niya na manahimik. Maya-maya, humanda ng umatake ang mga engkanto at mga bantay aswang. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, ay may ibinulong kagad kay Gerson ang espiritong gabay. Ano? Paano ko palalabasin ang enerhiya ng mutya? Inutusan ng espiritong gabay si Gerson na mag-concentrate at ramdamin ang mga enerhiyang nasa kanyang mutya. Kung sino man daw ang mauna, ay siya ang palalabasin niya. Utusan lang daw niya sa kanyang isip habang mariin ang pagkakahawak sa batong mutya. Ganun nga ang ginawa ni Gerson. Ang una niyang naramdaman ay ang mainit na enerhiya ng espiritu ng puting kobra. Walang ano-ano'y isang puting usok na hugis ahas ang mabilis na gumapang palabas ng kanang paa ni Gerson. Sinundan nito ang itim na pulbos na isinaboy kanina ng matandang ermitanyo. Tinipon nito yon. Pagkatapos ay isinaboy pabalik sa matanda. Nagulat pa ang matanda nang maramdaman ito ang nangyari. Teka, parang may nagsaboy sa akin pabalik ng pulbos na itim. Imposible ito. Napaatras ang matanda nang mapansin itong iniwanan ng mga engkanto at mga bantay aswang ang nagtatakang sina Agustin, Lando at Empoy at bumuelta papunta sa direksyon ng matanda. Ano nangyari paring Gustim? Bigla nila tayong iniwasan. Hindi ko rin alam pare. Palagay ko'y may nagpapagana na ng bagong mutya. Nandito lang siya sa paligid. Ramdam na ramdam ko pare. Naku, sana nga pare. Kung ganun, ay samantalahin na nating hanapin si Gerson. Si Empoy naman ay may minamataan sa puno ng balete. Nooy unti-unti nang nakakalabas si Gerson mula sa pinagtataguan. Ang harang kasing nilikha ng mga espiritu ng dalawang kobra ay nawala na mula nang makuha niya at tanggapin ang batong mutya. Si Gerson! Hala, Tay! Tito Gustim! Tignan nyo! Si Gerson po yata yun! Asan anak? Asan si Gerson? Ayun po, sa may puno po ng balete. Lumabas po siya mula sa uka. Tara po, tulungan po natin siya. Agad na mataan ni Gustim ang kinaroroonan ng kanyang anak. Unay nakadama siya ng tuwa, pero agad na palitan ng pagdududa. Napansin kasi niya na hindi ginagamit ni Gerson ang bagong gawa niyang saklay. Sandali paring Lando. Huwag niyo munang lalapitan si Gerson. Baka hindi yan ang anak ko. Paano po hindi siya si Gerson, Tito? Tignan niyo po maigi. May hawak po siya sa saklay. Siya po yun, sigurado ako. Napansin niyo bang hindi na siya ika-ika kung maglakad? Saka bakit lumalabas siya sa puno ng balete? Baka engkanto lang yan na ginayang itsura ng anak ko. Siya nga pare. Pero paano kung si Gerson talaga yan? Hintayin muna nating mapansin niya tayo. Kilala ko kung paano gumawi ang anak ko kapag nakikita niya ako. Doon ko malalaman kung siya nga talaga yan. Nang tuluyang makalabas si Gerson sa uka, ay sinimulan na niyang maglakad papunta kina Agustin, Lando at Empoy. Noon lang din niya napansin ang kanyang paglalakad. Biglang tuwid na pala ang kanyang mga paa at ang kanyang saklay ay bit-bit na lang pala niya. Binulungan siya ng kanyang gabay
na dahil daw sa enerhiya ng mutya, kaya gumaling siya. Sa labis na tuwa sa kanyang nalaman, ay pabiglang tumakbo si Gerson papunta kina Agustin. Hindi talaga niya napigilang mapasigaw. Tay! Magaling na po ang mga paa ko! Hindi na po ako pilantod! Magaling na po ako, Tay! Yayakap sana si Gerson kay Agustin, ngunit umiwas muna ang huli. Gerson, diyan ka lang. Ikaw ba talaga yan, anak? Opo, Tay! Ako po to! Gumaling na po ang mga paa ko, kaya nakakalakad na po ako, Tay! Teka, bakit parang hindi po kayo naniniwalang ako to? Sumingit si Empoy. Kasi, bakit sa puno ng balete ka lumabas? Ano ka, engkanto? Napalingon si Gerson sa pinanggalingan niya. Ah, iyon ba? Naku, tara na po munang lumayo rito. Saka na po ako magpapaliwanag. At saka, may papakita ako sa inyo. Ngunit hindi muna pumayag si Agustin na umalis sila hanggat hindi pa siya nakakasiguro kay Gerson. Hindi tayo aalis dito hanggat hindi ko napapatunayang ikaw talaga ang anak ko. Saglit na nag-isip si Gerson. Itay, ako po talaga to, ang anak nyo, si Gerson. Lagi niyo po akong sinasabihang huwag maliitin ang sarili ko kahit may kapansanan ako. At dapat mga positibo lang po ang palagi kong iniisip. Ako po ang anak nyo. At kung magiging hayop po ako, ay gusto ko po maging ahas. Nakalimutan niyo na po ba yon? At sa wakas ay nakumbinsi rin si Agustin. Nilapitan niya't niyakap ang anak ng mahigpit. Ikaw nga ang anak ko. Gerson, anak. Salamat naman at walang nangyaring masama sa'yo. Akala namin nakuha ka na ng mga engkanto kaya ng bantay aswang eh. Matapos magsalita ni Agustin, ay nagpalinga-linga sila sa paligid nang makarinig sila ng mga kaluskos na paparating. Naku, kailangan na po nating umalis, Tay. Pabalik na po ang mga engkanto at aswang. Nagmamadali na nga silang umalis, palayo sa puno ng balete. Habang sa daan ay sumusunod sa kanila ang puting usok na pinalabas kanina ni Gerson. Gumapang ito sa mga tuyong dahon at mga damo. Nanlaki ang mga mata ni Empoy nang mapansin yun. Ituturo sana nito yun sa kanyang itay, ngunit hindi na naituloy nang mapansing nakamata sa kanya si Gerson. Sinenyasan siya nitong huwag maingay, na parang sinasabing sekreto lang muna nila yun. Samantala, ang matandang parang ermitanyo na binueltahan ng mga engkanto at bantay aswang ay nagtatago pa rin sa mga halaman. Natakasan nito ang mga nilalang na yun pagkat nakapagsaboy kagad ng pangontrang langis. Palihim na minamataan nito ang papalayong grupo ni na Gerson. Mapakla itong nakangisi habang may galit sa kanyang mga mata. Aha! Ang batang yung pala na may hawak na saklay ang nakakuha ng bagong mutya. Kailangan kong maagaw yon sa kanya. Hindi dapat isang bata lang ang mangangalaga nun. Dinaig pa ang katulad kong antingero at makaranasan. Hindi ako makapapayag. Gagawin ko ang lahat para maagaw ang mutyang yon. Nang makabalik sina Gerson sa pwesto nila kanina, ang sinusunog nilang mga sanga ay halos tapos na. Pinagtulungang patayin ni Agustin at Lando ang apoy. Nang pumaitaas ang makapal na usok, ay dumiretso na sila sa kanilang tent para pag-usapan kung ano ang nangyari kay Gerson at kung ano ang ipapakita raw nito. Ganito po yun. Nakakita po ako ng dalawang kakaibang usok na hugis ahas matapos kong tumai kanina. Nag-uunahan po sila na gumagapang sa damuhan. Parang sinenyasan po akong sumunod sa kanila. Yun, nang sundan ko po sila, napadpad naman po ako sa puno ng palete. Doon na po ako naramdaman ng mga engkanto at mga aswang na nandun po ako. Tapos po, ay may kababalagang nangyari sa akin. Itinago po ako ng mga usok sa pagitan ng uka sa may ugat ng puno ng balete, kaya hindi po ako nakita nang naglabas ang mga engkanto at aswang. Tapos ay may isang bagay pa po ako nakapa. Sandali,
Nandito po yun eh. Ipapakita ko po sa inyo. Kinapa ni Gerson sa kanyang bulsa ang batong mutya. Nang ilalabas niya na ito'y natigilan sila nang may marinig silang kakaibang ugong sa paligid. Pinagsama-sama tong maraming mga kaluskos, mataginting na mga tinig at galit na mga ungol at parang atungal at singasing ng mababangis na nilalang. Palapit ito ng palapit sa kanilang kinaroroonan, palakas ng palakas. Kasabay nito'y may ibinulong kay Gerson ang kanyang espiritong gabay. Naku, nalaman na po ng mga engkanto at mga aswang na may nakakuha na po ng mutya. Hindi na po tayo ligtas dito. Kailangan na po nating umalis. Pero, paano ang inuling natin, paring Gustim? Di na importante yun. Iwanan na lang muna natin, pare. Mas mahalagang maging ligtas muna tayo. Sigurado ako magwawala ang mga bantay aswang dahil may nakaisa sa kanila sa mutya. Malamang na ipapamalita rin nila sa kanilang mga kalahi yun. Kailangan din natin balaan ang mga kababaryo natin. Sige, tara nang tumakas, pare. Wala nga pala tayong mga pangontra. Saka may kakilala akong magaling na antingero sa kabilang baryo. Tatawagin ko tuloy siya para tulungan tayo. Sa takot nila sa mabilis na papalapit na ugong ay nagmadali silang tumakas. Ang sumusunod naman sa kanilang puting usok na hugis kobra ay sandaling may ginawa bago muling sinundan si Gerson. Lumikha ito ng simbolo sa damuhan na gawa sa puting usok na nagmumula rito. Pagkatapos ay humalo sa hangin. Dahil doon ay hindi nagawang abutan ng iba't ibang mga engkanto at bantay aswang sina Gerson. Tila napaso ang mga ito sa isang hindi nakikitang harang. Tay, ito po sana yung gusto kong ipakita sa inyo kanina sa kakahuyan. Batong mutya po ito ng 2 ulo ng kobra. Isa pong puti at isang itim. Sumanib po sa akin ang espiritong gabay nila. Pagka-uwi nila ng kanilang bahay, ay ipinakita kagad ni Gerson kay Gustim ang batong mutya na hugis itlog at tigkalahating kulay puti at itim. Nooy kababalik lang ng puting usok na espiritu ng puting kobra sa batong mutya, kung kaya nang tignan ito ni Gustim ay kumikinang ang puting bahagi nito. Namamangang inabot ni Gustim ang batong mutya mula kay Gerson. Nanginginig ang kanyang kamay. Pinagmasdan niya itong maigi at pinakiramdaman. Walang ano-ano'y bigla siyang napapikit ng mariin. Isang pangitain ang bigla niyang nakita. Tilang mag-ama ay pahirapang nakikipaglaban sa napakarami na napakababangis at napakatatapang na kulay pulang mga aswang. Nakakita rin siya ng isang figura ng taong kasama nila, ngunit walang ginagawa para tumulong. Nakangisi pa ng nakakaloko. Hanggang sa hindi na niya makayanan ang nakikita'y wala na sa loob na naihagis niya palayo ang batong mutya. Anak nang, delikadong mutyang yan, anak. Napakaraming mababangis na aswang ang makakalaban natin dahil dyan. Pupulutin sana ni Gerson ang tumilapong mutya, ngunit mariin siyang pinigilan ng ama niyang si Gustim. Wag mo nang pulutin yan, anak. Hindi mo dapat tinanggap na maging tagapangalaga ng mutyang yan. Mabilis na kumilos si Gustim. Inunahan niya si Gerson sa pagpulot ng batong mutya. Nagmamadali niya itong napakalakas na inihagis sa labas ng kanilang kubo. Napadpad ito sa talahiban sa pinakadulong likuran ng kanilang bahay. Pero tay, natanggap ko na po ang mutyang yun. Nasa loob ko na po ang espiritong gabay nila. Hindi, Gerson. Huwag nang matigas ang ulo. Mabuti nang lumabas ulit sa'yo ang gabay. Ngayong naitapon ko na ang mutya. Hindi mo nalalaman, anak, kung gaano kadelikadong magtaglay ng mutya. Lalo't napakabata mo pa. Hayaan mong iba na lamang ang makapulot nun. Paano po kung masamang tao po makapulot nun? Hindi mo na problema yun, anak. Problema na ng gabay yun. Pero tay, Huwag nang matigas ang ulo mo. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Kaya ayokong ikaw ang maging tagapangalaga ng mutya. Ako mismo ay inalok ng mutya. Pero tinanggihan ko. Alam mo kung bakit? Dahil ayokong danasin ang tulad ng dinanas ng lolo atong mo. Mas lalong ayokong danasin mo yon. Umahimik na lang si Gerson.
matapos magsalita ng kanyang ama. Pero ang totoo'y yun ang utos sa kanya ng espiritong gabay. Samantala, sa bahay naman ng mag-amang Lando at Empoy, Sigurado ka ba sa nakita mo, anak? Opo, itay. Kitang-kita po ng dalawa kong mga mata ang puting usok na hugis cobra na sumusunod po kay Gerson. Pinenyasan po niya ako na wag akong maingay. Sigurado po kung siya po ang nakakuha ng mutya. Siguro nga. Kaya siguro gumaling ang kanyang mga paa. Kaya lang, ay napakabata pa niya para mapili ng isang mutya. Pagkakaalam ko si Tito Gustin mo ang inalok ng mutya. Nakaw, mukhang kailangan kong makausap ang kakilala kong antingero sa baryo Inanama, anak. Ngayon din ay kailangan ko siyang puntahan para mailapit natin si Gerson nang sa ganun ay matulungan siya kung paano maging tagapangalaga ng mutya. Sasama po ako sa inyo, tay. agad na lumakad ang mag-ama. Dahil kabilang baryo lang naman ang Inanama mula sa baryo Cosby, hindi naman nagtagal ay nakarating kagad sila sa bahay ng tinutukoy ni Lando na kakilalang matandang antingero. Nooy papahapon na. Oh, Lando! Nadalaw ka! Kailangan mo na naman ba ng mga pangontra? Abay, kailan lang kabibigay ko lang sa'yo ng ilang pangontra? Huwag mo sabihin, may nakainkwentro ka na namang aswang sa kakahuyan. Hindi po pangontra ang pakay ko, Kamitoy. Nangyari may nakakuha po ng mutya at isang bata lang ang nakakuha nito. Si Gerson po, yung anak ni paring Gustim. Bale, apo po ni Kaatong na dati rin nagtataglay ng mutya. Oo, Lando. Alam ko ang batang yon ang nakakuha. Ang totoo ay nararamdaman ko ang enerhiya ng batang yon. Ang ikinakabahala ko parang hindi pa siya karapat-dapat sa mutyang yon. Katunayan balak ko siyang puntahan ngayon para tulungang ihanda. Sigurado kong alam na ng mga engkanto at mga aswang na may nakakuha na ng mutya. Malamang agad silang sasalakay mamayang gabi at sisimulang kagad ng paghahanap at brutal na pagpatay sa nakakuha ng mutya. Hindi siya titigilan hanggat hindi siya napapatay. Kung ganun po'y sumama na po kayo sa amin pabalik sa aming baryo, Kamitoy. Tignan nyo, magtatakip silim na po. Bilisan natin. O sige, tara na. Nararamdaman ko pa naman na mukhang itinapo nila ang mutya. Delikadong hindi ito hawak ng batang yon. Ano? Itinapon? Naku po, baka si kumpare may kagagawan nun, Kamitoy. Tara na magmadali. Baka kung ano na po nangyayari sa mag-amang yun. Pero sandaling natigilan si Mang Mitoy, patagong napangisi nang may maisip. Nako, teka pala, Lando. May nakalimutan akong importanteng orasyon na kailangan kong bigkasin sa silid. Iahanda ko rin ng ilang mga pangontra sakaling may makasalubog tayong aswang o engkanto sa daraanan natin. Magtatagal po ba yan? Hindi naman. Sandali lang. Kaya dyan lang muna kayo sa sala siya. Maghintay lang kayo saglit. Ngunit ang sinabi ni Mang Mitoy na sandali lang ay tumagal rin ng ilang minuto hanggang sa tuluyan ng magtakip silim. Naku, tay, inabot na po tayo ng gabi. Pero hindi pa rin po lumalabas si Mang Mitoy. Nag-aalalang pinasok na ni Lando ang silid-dasalan ni Mang Mitoy. Sakto naman pagbukas niya ng pinto, akmang lalabas na ang matanda. Biglang napawi ang nakakalokong pagngisi nito nang makaharap si Lando. Mang Mitoy, bakit naman po ang tagal-tagal nyo? Sige na, tara na. Sigurado kung sumasalakay na ang mga aswang sa baryo nyo. Heto, magdala kayo ng mga pangontra at mga sandata. Inanggap ng mag-ama ang mga inabot ni Mang Mitoy. Ang mga sandata nila'y tig-isang buntot pagi at matalas na itak. Si Empoy nooy medyo natitigilang napapaisip. Napansin kasi niya ang kaninang nakakalokong pagngisi ng matanda. Nasa mga mata niya ang pagdududa. Teka po, sigurado po kayong tutulungan niyo po si Gerson sa kanyang mutya? Sa tanong na yun ni Empoy, ay sinamaan siya ng tingin ng matanda na lingid kay Lando. Bigla rin itong iniba ang ekspresyon ng muka
nang biglang mapatuon dito ang nagtatanong na mga mata ni Lando. Ha? Oo naman, iho. Wala ka bang tiwala sa kakayahan ko? Isa kong hindi basta-bastang antingero. Di kalibre, ika nga. Marami na akong napatay na mga aswang. Doon na ka sa akin. Pwede ko namang bawiin yung mga hawak nyo. Nataranta si Lando sa naging sagot ng matanda. Siniko niya ang kanyang anak. Ako kay Mito Kan Mitoy, pagpasensyahan niyo na po ang anak ko. Ganyan lang ho talaga siya, mapagduda. Palibasa po bata pa at marami pa pong hindi alam tungkol po sa inyo. Isipin na lang po ninyo na nag-aalala rin siya para sa kaibigan niya si Gerson. Kaya biglaan po kung magtanong. Ganun ba? Pues, binibiro ko lang naman ang anak mo, Lando. Alam ko namang ignorante pa siya. Kaya lang hindi magandang manatili siyang walang alam. Dahil ang kamangmangan, madalas, ay umaakay sa kapahamakan. Hayaan niyo ho at tuturuan ko po ng leksyon ng batang yan. Siya na po, tara na. Kinakabahan na rin po ako at naiwan po namin mag-isang asawa ko sa bahay. Baka salakayin po ng mga aswang ay walang magtatanggol sa kanya. Isa pa baka kung ano na rin po nangyari kina Paring Gustim. Kayo talaga ang inaasahan naming tulong At tangu-tangong sumunod si Mang Mitoy, pero hindi napansin ni Lando at Empoy na may kakaibang kinang sa mga mata nito. Kasunod nito'y nagmadali na silang pumaroon sa Baryo Cosby. Ang dinatnan nila'y malawakang kaguluhan. Nagsisigawan ng mga tao dahil sa pagsalakay ng mababangis na mga aswang na kulay pula ang kutis. Katakot-takot ang paraan nila ng pag-atungal at pagsingasing. Bawat maabutan ng mga ito sa daan ay pinagtutulungang lapain. Talagang dumanak ang dugo sa Baryo Cosby. Mga aswang! Tay! Nakakatakot po sila! Iyan damang buntot pagi anak. Iampas mo lang sa mga aswang na yan kapag binalingan nila tayo. Huwag kang matakot sa kanila. Magtutulungan tayo anak. Makakaligtas tayo dito. Lando! Empoy! Huwag niyong kalimutan ang mga binigay kong pangontrang langis. Kada aswang na matatamaan nyo ay sabuyan nyo kagad ang kanilang mga sugat nang humina sila at layuan kayo! Tumangu-tangu naman si Lando, pero sa halip ay mabilis niyang kinuha ang buntot pagi ng anak at mabilis na pinaliguan ng pangontrang langis. Ganon din ang ginawa niya sa kanyang buntot pagi. Heto anak, para hindi tayo ganong mahirapan. Siguro kada matamaan yan ay manghihina ka agad. Ayos ang naisip mo, Lando. Paano? Tara na sumugod papunta kina Gerson. O kaya sabihan mo na lang ako kung saan banda ang kanila. At kayo naman ay iligtas nyo muna ang asawa mo. Umayag naman si Lando roon, pero bago sila maghiwalay ay may ibinigay pa sa kanila ang matanda. Teka, bago kayo umalis. Isuot nyo muna ang mga medalyong ito bilang dagdag proteksyon para lalo matakot sa inyo mga aswang. Wag na wag niyong huhubarin yan o hahayaang matanggal sa inyo ng mga aswang. Tuluyan na silang naghiwalay matapos maituro ni Lando ang direksyon papunta kina Gerson. Siyempre, ay lihim na tuwan-tuwa ang matanda. Habang papalayo ito'y may ibinubulong pa sa kasabay nito ay may itim na pulbos itong isinaboy sa hangin. Ang naging epekto nun, nagmistula itong hangin sa paningin ng mga aswang, kung kaya walang anuman itong naglalakad sa gitna ng mga kaguluhan. Ito na ang pagkakataon ko. Sa wakas ay isang butya ang tiyak na mapapasakabay ko. At yung mag-amang yon, tignan na lang natin kung matatakasan niyo ang epekto ng peke kong mga medalyon. Oo, antingero ko, pero marunong din ako ng kapangyarihang itim. Ang unang pinuntirya ni Kamitoy ay ang kinaroroonan ng batong mutyang itinapon ni Gustim. Naroon lang ito sa talahiban, kumikinang-kinang at tila naghihintay ng makakapulot nito. Gamit ang kanyang itim na kapangyarihan ay nararamdaman ni Mang Mitoy kung saan banda ito matatagpuan. Aha!
Kung siniswerte ka nga naman. Heto't libreng-libre mo lang makukuha ang batong mutya. Samantala, sa kinaroroonan ng mag-amang Gustim at Gerson, kapwa sila natataranta kung ano ang gagawin nila sa biglang pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo, lalo na't mukhang marami ang umaaligid sa palibot mismo ng kanilang kubo. Si Gustim ay hindi magkandatuto sa paglalabas ng mga pangontrang langis mula sa lumang baul ng yumaong amang si Mang Atong. Naglabas na rin siya ng mga buntot pagi at latigong ibinabad sa langis ng bawang at nyog. Si Gerson naman ay hindi mapakali, hindi malaman kung ano ang gagawin, kung lalabas para hanapin ng batong mutya o maghihintay na lang ng kung ano ang susunod na mangyayari. Gerson anak, ito ang mga pangontrang langis ng lolo Atong mo. Pahiran mo ang buong katawan mo para iwasan kang lapitan ng mga aswang. Ito pa ang latigo at buntot pagi. Tig-isa sa mga kamay mo. Kapag sinugod ka ng aswang, ay huwag kang matatakot na kalabanin sila. Iampas mo sa kanila ang mga ito ng malakas. Uulitin ko anak, huwag na huwag kang matatakot sa kanila. Pero, paano po yung mutya, Tay? Yun po ang mas kailangan natin ngayon laban sa mga aswang. Medyo naiinis si Gustim. Pagalit niyang sinabihan ang anak. Pwede ba anak? Huwag mo nang isipin ang mutyang yun, kalimutan mo na yun. Hayaan mong iba na lang ang makapulot doon. Hindi sa minamaliit kita bilang isang bata. Ang ayoko lang, mapapahama ka at matutulad ka sa sinapit ng lolo Atong mo. Pero paano po ang mga kababaryo natin, Tay? Wala po magtatanggol sa kanila. Hindi niyo po ba naririnig ang mga sigawan nila, Tay? Natigilan si Gustim. Nooy dinig na dinig niya mismo sa kanilang kapitbahay ang takot na mga sigawan. Ang ilan pa nga ay nakaririnding sigaw ng brutal na nilalapa ng mga aswang. Kung ayaw niyo po, Tay, na ako maging tagapangalaga ng mutya, kayo na lang po sumalo. Hanapin niyo po ang mutya at iligtas niyo po mga kababaryo natin, Tay. Sige na po. Muling natigilan si Gustim at nag-isip. Hindi ko sasaluin ng mutyang tinanggihan ko na anak. Hahanap na lang ako ng ibang paraan kung paano ipagtatanggol ang mga kababaryo natin. Umiling-iling si Gerson sa sinabing yun ng ama. May gusto pa sana siyang sabihin, pero biglang may ibinulong sa kanya ang kanyang espiritong gabay. Nag-concentrate si Gerson. Ang mga kamay niya ay unti-unting iniaangat sa ere. Biglang nanginig ang buo niyang katawan na parabang pinasukan yun ng kuryente. Bunga nito'y nataranta si Gustim. Anak! Anak! Ano nangyayari sa'yo? Anak! Nang muling nagdilat ng mga mata si Gerson, ay napaatras sa takot at pagkagulat si Gustim. Nag-iba ang kulay at hugis ng mga mata ni Gerson. Naging parang mata ng ahas. Ang sa kanan ay naging makinang na puti at may guhit na itim. Ang sa kaliwa naman ay kulay makintab na itim na may guhit na puti sa gitna. Sumunod ay may ibinulong si Gerson sa hangin. Magsilabas kayo mula sa akin. Hanapin niyo ang dapat hanapin. Ihanda niyo ako sa laban, sa kasamaan. Dalawang usok ang mabilis na naglabasan mula sa mga paa ni Gerson. Usok na itim at usok na puti na parehong hugis kobra. Mabilis na gumapang ang mga ito palayo. Sa gulat ni Gustim ay dinaanan siya ng puting usok at tinuklaw. Pagkaraan ay mabilis itong lumayo at sinundan ang itim na usok palabas ng kanilang kubo. Ano nangyayari anak? Bakit ako tinuklaw ng puting usok na hugis kobra? Anong ibig sabihin nun? Humanda ka po, Tay, sa mga posibleng mangyayari. Mga aswang at kampo ng dilim po makakalaban natin. Samantala, ang mag-amang Lando at Empoy ay nakarating na sa kanilang bahay. Labis silang natakot nang madatna ng kanyang asawa na sigaw ng sigaw sa loob ng kanilang kwarto. Naglock ito ng pinto at ang mga aswang ay buong bangis na sinisikap na sirain yon. Ang isa pang labis na nagpakaba sa kanila ay nang mapansin nilang parang sinundan sila ng marami pang aswang. Naku!
Bakit parang sinusundan pa tayo ng mga aswang, anak? Akala ko ilalayuan nila tayo matapos natin silang hatawin ng buntot ng pagi. Nalilito ring napatingin si Empoy sa suot nilang medalyon na bigay sa kanila ni Mang Mitoy. Nang mapansin niyang parang nagdidilim ang kulay nito'y kinabahan siya. Napatingin din siya sa medalyon ng kanyang ama. Lalo pa siyang kinabahan nang mapansing maging ang medalyon nito'y ganun din. Tay, tignan niyo po ang medalyon niyo. Nagdidilim po. Peke po yata itong mga medalyon na binigay sa atin. Hindi po ba sabi niyo po sa akin dati, karaniwan ng mga medalyon kapag gumagawa ay nagliliwanag. Pero ito po suot natin, parang kabaligtaran. Nagdidilim po. Gulat ding napatingin si Lando sa kanyang medalyon. Noon lang niya napansin yun. Oo nga no. Teka, pero bakit naman peke ang ibibigay sa atin ni Kami, Toy? Palagay ko po tay ay niloloko lang niya po tayo. Napansin ko po kasi dati, nakakaiba siya kung umiti. Halata po may binabalak siyang hindi maganda. Ang mabuti pa po tay, tanggalin na po natin itong mga medalyon. Para po kasing ito nagtatawag sa mga aswang eh. Huwag mo munang huhubarin, anak. Baka lalo tayo mapahamak kapag hinubad mo yan. Sa puntong yun, tuluyan ng nagdagsaan sa palibot ng kanilang bahay ang mababangis na mga aswang. Sige na po tay, hubarin na po natin. Nandito na po yata ang lahat ng mga aswang. Nang sabay-sabay na mag-atungalan ang mga aswang at sabay-sabay na rin sanang susugurin ang mag-ama, ay isang puting usok ang biglang lumitaw kung saan. Lingid ito sa kaalaman ng mag-ama at pati na rin sa mga aswang. Mabilis itong gumapang patungo kina Lando at Empoy. Pinagtutuklaw nito ang mag-ama nang hindi nila namamalayan. Matapos ito'y dumiretso ito sa kwartong kinaroroonan ng asawa ni Lando at tinuklaw rin ito. Makaraan ay unti-unti na itong humalo sa hangin. Sa kinaroroonan naman ni Mang Mitoy, hawak-hawak na niya ang batong mutya. Kumikislap sa tuwa ang kanyang mga mata habang itinataas ito sa ere. Sa wakas, isang makapagyarihang mutya ang napasa kamay ko. Ngunit hindi namamalayan ng matandang antingero na may isang itim na usok na biglang lumitaw sa kanyang likuran. Mabilis itong gumapang at galit na tinuklaw sa paa. At katulad ng puting usok, ang itim na usok ay unti-unti ring naglao sa hangin pagkatapos. Sumunod na nangyari, biglang nagliwanag ang batong mutya na hawak-hawak ni Mang Mitoy. Ang liwanag nito ay parang may isip na unti-unting pumasok sa katawan ng matanda. Dahil sa enerhiyang taglay nito ay talagang napapikit ng mariin si Mang Mitoy. Tuloy nanginig ang buong katawan. Dahan-dahan nagmulat ng mga mata ang matanda. Ang mga mata nito ay nagbago at naging tulad ng kay Gerson. Sa wakas, naganap na. Simulan na natin ang pagpapagana ng kapangyarihan ng mutya ng dalawang ulo ng kobra. Tinangkang pagsanibi ni Mang Mitoy ang kapangyarihan ng mutya at ng kanyang itim na kapangyarihan. Nasa mukha niya ang pag-aalalang baka hindi magtagumpay ang sanib puwersa. Ngunit nang maramdaman itong tila nagtagumpay, ay maluwang itong napangiti. Tagumpay ang gusto kong mangyari. Ngayon ay simulan naman natin subukan kung gaano ka-epektibo ang sanib puwersa ko. Tumambit si Mang Mitoy ng isang orasyon. May tinatawag ito mula sa paligid. Isa-isang nagdatingan ang napakapangit na mga pulang mga aswang sa kanyang palibot. Mga aswang na pula, makinig kayong lahat sa akin. Tutulungan ko kayong hanapin ang nagtataglay ng mutyang kinatatakutan nyo. Isang bata ang nakakuha nun. Pupuntahan ko siya at ang kanyang ama para kunyaring tutulungan ko sila. Magbibigay ako ng hudyat sa inyo kung kailan nyo sila sama-samang susugurin. Lapain nyo sila at pagpiestahan hanggang sa kahuli-huli ang patak ng kanilang dugo
at kahuli-huli ang himaymay ng kanilang mga laman. Sabay-sabay na nagsiatungalan ang mga aswang na halatang wala sa sariling katinuan. Pagkatapos ay nangalat ang mga ito sa paligid at pansamantalang nagsitago kung saan-saan. Si Mang Mitoy naman ay pinuntahan na ang mag-amang Gustim at Gerson sa kanilang kubo. Sa mga labi nito'y namumutawi ang kakaibang ngisi. Sina Gustim at Gerson naman, matapos nagtatakang magkatinginan dahil sa biglang parang nag-alisa ng mga aswang sa paligid, ay gulat na gulat nang biglang pumasok sa kanilang bahay si Mang Mitoy. Teka, sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Huwag kang matakot. Ako nga pala si Kamitoy, isang dakilang antingero. Naparito ako para tulungan kayo. Alam kong ang anak mo nakakuha ng mutya ng 2 ulo na kobra. At siya nga pala, ako ang nagtaboy sa mga aswang sa paligid. Pero, paano niyo nalaman na ang anak ko nakakuha ng mutya? Dahil naramdaman ko sa kanya ang enerhiya ng mutya. Pasalamat kayo at ako ang unang pumarito ngayon para itaboy ang mga aswang. Alam niyo bang, may isang nakikipagkasundo sa mga aswang para ipahamak kayo. Kung sila nauna rito, malamang katapusan niyo ng mag-ama. Teka, sinong tinutukoy mo? Walang iba, kundi ang matalik mong kaibigan, si Lando, pati na ang kanyang anak na si Empoy, at ang kanyang asawa. Nagkatinginan sina Gustim at Gerson sa sinabi ng matanda, pero sa halip na pagdudahan yun, ay parang sumang-ayon pa sila. Tama po kayo. Noon pa po'y nararamdaman ko pong hindi po totoong ipinapakita sa amin ni Tito Lando. May lihim po silang inggit sa amin. Siya nga anak, sa sitwasyon natin ngayon, hindi natin sila basta-basta pagkakatiwalaan. Malamang isasalakay ulit ang mga aswang sa pangunguna nila. Kaya kailangan nating maganda laban sa kanila, anak. Binalingan naman ngayon ni Gustim si Mang Mitoy. Mang Mitoy, paano niyo tutulungan ang anak ko? Hindi niya hawak ngayon ang kanyang mutyang bato. Madali lang. Ituturo ko sa inyo ang mga dapat gawin kung paano pagaganahin ang mutya kahit hindi ito hawak ng anak mo. At itinuro nga ng matanda ang mga dapat gawin at kung paano iisahan sina Lando, Empoy at ang mga kasabwat ng mga itong mga aswang. Ang mag-ama naman ay matamang nakinig. Ngunit si Gerson ay mahahalatang naguguluhan sa mga nangyayari. Biglang parang balisa siya at wala sa sarili. Matapos maituro lahat ni Mang Mitoy ang mga dapat gawin, ay siya namang humahangos na pagdating ni Nalando at ang asawa nito at si Empoy. Paring Gustim, Gerson, mabuti na lang at ligtas kayo. Nandito ka rin pala, Kamitoy. Pero teka pare! Mabilis na nilapitan ni Lando sina Gustim at Gerson at inilayo sila kay Mang Mitoy. Pare, lumayo kayo kay Mang Mitoy. May masama siyang balak sa inyo. Alam niyo ba binigyan niya kami ng peking mga medalyon na pangontra daw sa mga aswang? Pero ang totoo pala, lalo pa nagtatawag ng mga aswang ang medalyon na yun. Mabuti na lang at bigla silang nag-atrasan na hindi ko maintindihan. Kung hindi katapusan na sana ng pamilya ko. Huwag kayo maniniwala sa kahit na ano sasabihin niya. Isa siyang masamang antingero. Galit na sumagot naman si Gerson. Anong pinagsasasabi mo, Tito Lando? Tutulungan ako ni Mang Mitoy sa mutya ko. O baka mas tamang sa inyo kami dapat lumayo ni tatay. Alam na namin na kumakampi kayo sa mga aswang. Tama ang anak ko. Nandito lang kayo para lituhin kami at para mapatay niyo kami. Mga traidor kayo. Bigla ay naguluhan si Lando sa mga pinagsasasabi ni Gustim at Gerson. Hindi pare, nagkakamali ka. Bakit ba bigla kayong ganyan sa amin ng anak ko? Alam mong tapat akong kaibigan sa'yo, pare. Kahit kailan, hindi ko kayo magagawang pagtaksilan. Nandito kami para... Natigilan si Lando nang may pumasok sa kanyang isip. Napayugyug pa siya ng ulo nang parang nag-iba ang tingin sa pagitan ni Mang Mitoy at Gerson. Maging sina Empoy, Gusting at ang asawa ni Lando
ay bigla ring napapailing. Hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanilang paningin. Makaraan ay sabay-sabay silang napatango. Si Gerson naman ay parang lalong naguluhan sa mga nangyayari. Para bang pati sa kanyang sarili ay hindi na siya makapaniwala. Ang sandaling yon ng mga kalituhan ay sinamantala ni Mang Mitoy. May isinenyas ito sa ere. Umugong ang sabay-sabay na pag-atungal at pagsingasing ng mga aswang na nagsilabasang muli mula sa kanilang pinagtataguan. Nanang ko po! Ano yon? Nakakatakot naman! Tay, mukhang naglabasan na naman po ang mga aswang! Nalintikan na! Paring Gustim, Gerson, humanda kayo! Gerson anak, ihanda mo ang kapangyarihan ng iyong mutya. Makinig ka sa iyong gabay. Gawin mo lang kung anong ipapagawa niya sa'yo. Ngunit si Gerson ng pagkakataong yon ay sinapian ng maraming pag-aalinlangan sa sariling kakayahan. Sinubukan niyang pagganahin ng kapangyarihan ng kanyang mutya, ngunit parang kahit na anong gawin niya, ayaw gumana. Kaya naman, nang mapansin siya ng kanyang ama, ay nagtaka na rin ito. Bakit anak? Ano ba nangyayari? Sabihin mo! Tay, hindi ko po mapagana ang mga kapangyarihan ko. Paano po nangyari to? Ano ka mo? Anak, gawin mo lang ang lahat ng mga itinuro sa'yo ni Kamitoy. Mag-concentrate kang maigi. Muling tinangka ni Gerson na pagganahin ng kapangyarihan ng kanyang mutya, ngunit kahit na anong pilit niya, lalong ayaw gumana. Sa nakikitang nangyayari kay Gerson, ay palihim na napangisi si Mang Mitoy. Pagkaraan ay muli itong may isinenyas sa ere. Gerson, humanda ka! Ito na ang wakas mo! Ang hindi karapat-dapat ay hindi kailanman pipiliin ang mutya. Isa kang masamang nilalanga! Walang ano-ano'y nagsisugod ng mga aswang sa loob ng bahay ni Gerson. Halos sirain ng mga ito ang pintuan. Nataranta si Agustin, Lando, Empoy at ang asawa ni Lando. Hindi nila alam ang kanilang gagawin sa pagkakataong yun. Napakarami kasi ng mga aswang. Sobrang kinabahan si Gerson. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaatras pahiwalay sa kanyang mga kasama. Paring Lando, Empoy, magtulong-tulong tayo. Magkatalikod dating labanan ng mga aswang na yan. Sa gitna natin ang asawa mo. Kay Gerson ay para namang wala na silang pakialam. Mapahiwalay man ito sa kanila. Binaliwala lang siya. Sinikap kalabanin ni Agustin, Lando at Empoy ang pagkakabangis ng mga aswang gamit ang mga buntot pagi at latigo. May ilan naman silang napapatumba, pero may isang bagay silang napansin. Mukhang hindi sila pinagtutuunan ng pansin ng mga aswang. Parang dinadaan-daanan lang sila. Parang mas si Gerson ang pakay ng mga ito at sugurin. Si Mang Mitoy naman, sa ikatlong pagkakataon, ay sumenyas ulit sa ere. Bunga nito'y bumilis ang pagkilos ng mga aswang. Agad na pinagkumpulan ng mga ito si Gerson. Hanggang sa kasabay ng galit na pag-atungal ng mga aswang ay kasamang maririnig ang malakas ding sigaw ng paghingi ng saklolo ni Gerson na nooy wala nang magawa ng tuluyan ng pagtulungang lapain ng mga aswang. Ah! Tulong! Mga bulagya kayo! Isinusumpang! Naputol ang kakatuwang sinasabi ni Gerson nang pati ang bunganga niya ay brutal na winakwak ng mga aswang. Samantala, si Mang Mitoy na natutuwa sa kanyang tagumpay ay muling may isinenyas sa ere. Ngayon naman ay katapusan na ninyong lahat. Walang ano-ano'y nanumbalik sa kanilang katinuan ng mga aswang. Galit na binalingan ng mga ito sina Mang Mitoy at sina Agustin, Lando at ang kanyang asawa at si Empoy. Tinangkang sumugod ng mga ito. Inabutan pa nila sina Agustin at Lando. Kaya naman, napilitang makipaglaban ng dalawa. Nakapagpatumba sila ng hanggang 10. Sila naman ay nakatanggap ng ilang matitinding mga kalmot mula sa mga aswang. Hanggang sa walang ano-ano'y biglang nagsipag-usok ang katawan ng lahat ng mga aswang sa paligid hanggang sa magkandasunog at maging abo.
Nang pati ang bahay ni Agustin ay magsimulang masunog, ay dali-dali silang nagsilabas na lahat. Ano nangyari? Bakit bigla na lang sila nagsiusok at nasunog? Nang mapatingin si Lando sa gawi ni Mang Mitoy, ay parang nakuha na nito kung bakit nagkaganon. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Ang galing! Tapos na po ba, Tay? Naubos na po ba mga aswang? Mukhang oo, anak. Ganong kalakas ang kapangyarihan ng mutya ni Gerson. Si Gustim naman ay walang masabi ng pagkakataong yun, habang manghang-manghang napapatitig kay Mang Mitoy na noon ay may sinisenyas na naman sa ere. Ang sumunod na nangyari, naglabasan ang mga puting usok mula sa mga paa ni Agustin, Lando at ng kanyang asawa at kay Empoy. Ganon din naman ang itim na usok ay lumabas mula sa paanan ng nasusunog at gutay-gutay na katawan ni Gerson. Ang mga usok na yon ay parang may buhay. Sabay-sabay na pumasok sa mutyang batong sa wakas ay inilabas na ni Mang Mitoy. Si Mang Mitoy naman ay unti-unting nagbago ng anyo. Katunayan, ang totoo niyang anyo ang nakikita ni Agustin, Lando at Empoy. Inasahan niya ang totoong si Mang Mitoy na napunta naman sa anyo ni Gerson. Nagsilapit si Agustin, Lando, Empoy at asawa ni Lando kay Gerson. Nako, paring Gustim, mabuti na lang at tinanggap ni Gerson ang mutya. Paano na lang kung hindi niya tinanggap? Malamang, talo tayo sa labang to. Malamang pare, pero hindi rin siguro. Makakahanap pa rin talaga ng paraan ng mutya. Ngayon ko lang ito napatunayan sa anak ko. Noon kay Itay ay sadyang nadali lang siya ng katusuhan ng mga aswang. Kapag kuwan ay binalingan ni Gustim ang anak. Walang Diyo. Mahusay ang ginawa mo, anak. Ipinagmamalaki kong anak kita. Pero matanong lang kita, anak. Paanong ganun mo lang kadaling natalo ang mga aswang at si Kamitoy na isa palang traidor at mapagkunwari? Nakangiting sumagot sa kanya si Gerson. Teka po muna. Wag po ako ang hangaan nyo, na parang ako po ang lahat ang gumawa. Ang mutya po ng dalawang ulo ng kobra ang hangaan nyo. Sa tulong na rin po pala ng espiritong gabay na nasa loob po ng katawan ko. Pumasok po ang itim na usok kay Kamitoy. Inalam nito ang lahat ng nasa isip niya at ginamit laban po sa kanya. May taglay din po pala siyang kapangyarihang itim, pati po yun ang inagaw sa kanya. Kaya hindi na po niya mapagana kanina. At yun po mismo ang ginamit din ng mutya ko. Hayun, madali ko lang po siyang natalo. Ang galing! Sobrang nakakabilib, Gerson. Sana ako rin. Magkaroon din ng mutya na tulad ng sayo. Magkakaroon ka rin, anak. Basta tutularan mo ang katangian ni Gerson. Palagay ko may nakita sa kanyang magaganda at importanteng mga katangian. Kaya napili siya. Hayaan niyo po, Tay. Magpapakatapang din po ako at hindi na matatakot sa mga aswang. Saka, pwede naman po ako magpaturo kay Gerson eh. Di ba, Gerson? Best friend tayong dalawa, tuturuan mo ako? Aba, walang problema ron, Empoy. Maganda kung tayong dalawa ay may taglay na mutya. Kaya, tutulungan talaga kita. Sinabi mo yan ha. Tatandaan ko yan, wala nang bawian. Sina Itay, sina Inay, at Tito Gustim ang mga saksi natin. Ginulo ni Lando ang buhok ni Empoy, pero maya-maya bigla siyang nalungkot at napayuko na para bang may kasalanang nagawa. Napansin naman ito ni Gustim. O pare, bakit bigla ka nalungkot dyan? Anong dahilan? Naisip ko lang kasi pare, si Kamitoy. Dapat sana hindi ko na siya tinawag para tulungan kay ni Gerson. Kung nagkataon pa lang hindi naging tagumpay ang ginawa ni Gerson kasalanan ko. Nagdala ko ng posibleng ikakapahamak nyo. Inakbayan ni Gustim si Lando na kanyang kaibigan. Naku pare, wala kang kasalanan. Alam kong iniisip mo lang kung ano makakatulong sa amin ni Gerson. Sadyang tuso lang talaga si Kamitoy.
Yung kanina naman na parang umayon kami ni Gerson sa paninira sa inyo ni Kamitoy, palabas lang namin yun. Minsan ay kailangan nating tapatan ng katusuan ng iba para hindi tayo madehado sa huli. Isa pa, subok ko na noon pa ang katapatan mo sa amin. Kaya nang pagbintangan ka ni Kamitoy ay hindi talaga ako naniwala. Kaya sana pare, huwag mong damdamin yun ha. Nagkakaintindihan ba tayo pare? Napangiti si Lando. Napaakbay na rin siya sa kanyang kaibigan. Salamat talaga pare. At ayos pa rin ang samahan natin. Akala ko tuluyan na magkakalamat eh. Ano ka ba paring Lando? Hinding-hindi yun mangyayari. Malaki ang pagpapahalaga ko sa maganda nating samahan. Noon at magpakailanman. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkumpare, walang ano-ano'y napasigaw si Empoy. Tay! Tito Gustim! Si Gerson po nawawala! Gulat na nagpalinga-linga sa paligid sina Gustim at Lando, pati na rin ang asawa ni Lando. Ano? Paano bigla siyang nawala, Empoy? Hindi ko rin po alam, Tito. Akala ko pareho kaming nakatanaw sa nasusunog yung bahay eh. Pero paglingon ko po sa kanya, wala na po pala siya. Naku, hanapin natin siya paring Gustim. Hindi kaya may isang aswang pang natira at sinamantala siyang dagitin? Hindi pwede yun pare. Kung may natira pa, mararamdaman siguro yun ng kanyang mutya at bibigyan siya ng babala. Kung ganun, nasan kaya siya? Maya-maya pa, nagulat sila nang sa likuran nila ay may nagsalita. Nandito po ako, Tay. Tito Lando. May dalang botelya si Gerson. Yun ang agad nilang napansin dito pagbaling nila. Teka, anak, saan ka ba nang galing? At saka, ano ba yan dala-dala mo? Binulungan po ako ng aking gabay, Tay. Ang mga abo po pala ni Kamitoy ay nagtatangkang tumakas. Inutusan po akong harangin ng gumagapang niyang mga abo at isilid po dito sa botelyang may lamang pangontrang langis. Aba, ganun ba? Pero bakit kailangan pang ipasok dyan? Kapag hindi daw po ipinasok dito, ay posible po siyang muling mabuhay dahil sa epekto po ng dating gamit niyang itim na kapangyarihan. Ngayong nababad na po dito ang abo niya sa pangontrang langis na to, ang huling gagawin po natin para tuluyan siyang mawala ay sunugin po natin ito sa susunod nating pag-uuling. Mahirap daw po kapag muli siyang nabuhay. Magiging mas malakas po at mas makapangyarihan po siya at posible raw pong mabawi niya ang kapangyarihang itim na naagaw ng batong mutya. Ganun ba? O sige, bukas na bukas din ay pupunta ulit tayo sa kakahuyan para balikan ang inuling natin. Tuloy, gagawa ulit tayo ng bagong mga uling para maisamang masunog yan anak. Mamumulak na rin tayo ng mga puno para sa gagawin natin bagong bahay natin. Kinabukasan nga ay maaga silang sama-samang nagpunta sa kakahuyan para isagawa ang mga napagplanuhan nilang gawin ng nagdaang gabi. Ang pinakaimportante ay yung huli nilang gagawin. Nagsunod na sila ng bagong mga sangang uulingin sa malaking hukay. Inilabas na ni Gerson ang botelyang naglalaman ng abo ni Mang Mitoy. Isang munting orasyon muna ang pinabigkas sa kanya ng kanyang gabay. Makaraan ay inihagis niya ang botelya sa malaking apoy. Ang alaala ng isang masamang nilalang ay tutuldukan na. Patunay lang ito na walang kasamaang nagtatagumpay sa huli. Umutok ang botelyang yon. Kasunod nito ay narinig nila ang galit na tinig ni Mang Mitoy habang papahinang humahalo sa apoy. Mga walang hiya kayo! Hindi pa ito katapusan ko! Maghihiganti ako! At doon na tuluyang natuldukan, maging ang tinig ng kaluluwa ng matanda. Nang pati abo niya ay masunog, nagdulot ito ng napakaitim na usok. Sa wakas, magiging matiwasay na ulit ang baryo natin dito sa Baryo Cosby. Sana nga, magtuloy-tuloy na pare. Sana, wala nang bagong Kamitoy na babangon.
Kahit may bumangon pa pare, nandito naman na ang anak ko na tagapangalaga ng mutya ng 2 ulo ng kobra. May tagapagtanggol na tayo laban sa mga aswang at maging sa mga masasamang elemento sa paligid na nais tayong bulabugin. Sumingit din si Empoy. Sa kabalang araw po, ay magiging 2 na po ang may mutya rito sa atin. Ako po ang susunod sa yapak ni Gerson. Di ba, Gerson? Ha? Oo, Ipoy. Ikaw nga ang susunod. Ang susunod, the Super Ingo. At nagtawanan silang lahat sa birong yun ni Gerson. Masaya at payapa na silang namuhay pagkatapos ng madugong pagsalakay na yon. Ang bawat tao sa baryo ay malaya nang nakakalabas anumang oras nila gustuin, lalo na sa gabi. Tinuturuan ni Gerson ng kaibigan niyang si Empoy ng paraan ng pakikipaglaban. Gabi-gabi silang nagbabantay kasama ang ibang mga kalalakihan sa pangunguna ni Mang Gustim at Mang Lando. Hindi sila nagpakampante at tinitiyak nila na wala ng masamang nilalang ang maaaring makapambiktima sa kanilang baryo. Ngunit lubos ang paniniwala nila na sa tulong ni Gerson at ng mutya ng 2 ulo ng kobra ay magtatagumpay muli sila laban sa kampon ng kadiliman. At higit sa lahat, alam nila na pinoproteksyonan sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.